Napakagandang balita na naman sa larangan po ng tennis sapagkat patuloy pong nananalo ito pong si Alex Ayala mga tol. Sa katatapos lamang kaya po tayo na late sa pag-livestream dahil nanonood po ako ng kanilang laban ni McNally mula po sa Estados Unidos. Talagang nahirapan dito si Alex Ayala pero sa huli nanalo po siya. Ang score po nila unang sa unang set 6-3. Pangalawang set, naka-break si McNally. Nanalo po siya 7-5. At sa pinakahuli, syempre, pinaka-deciding set po yun 6-4. No? Kaya congratulations kay Alex Ayala bago tayo dumako sa balitang ating pag-uusapan. Ito nga po, sa 2026 Canadian Open, round of 32, idineklarang panalo si Alex Ayala, no? 6-3, 5-7, 6-4. Yan, at siya po ay pasok na sa round 16. Kaya congratulations kay Alex Ayala sa patuloy po niyang panalo. Pang-anim na sunod na yata itong panalo ni Alex Ayala simula po nung natapos yung sa Washington DC Open, ano? Anyway, punta na po tayo dito sa ating pag-uusapang issue. At ito nga po ay may kaugnay o kaugnay po nito ang impeachment ni Sara Duterte. Si Sara Duterte, hindi ko alam kung nakakaramdam na po ba talaga ito ng kapalpakan ng kanyang mga abogado sapagkat mukhang ang kanyang mga pinagsasasabi po ngayon ay kung ano-ano na partikular sa impeachment trial na kanyang kinakaharap. Ang pinaka-latest tirade niya po dyan ay yung tawagin niyang bending dalo, no? Ang impeachment trial. Pahayag ni BP Duterte na may bending dalo sa impeachment trial, wala sa lugar at nagtatanim ng duda sa constitutional process. Yan naman po ang paniniwala ng prosecution. Panoorin, pakinggan po natin at reaksyon natin ang balita na ito mga tol. President Sara Duterte na may Pinababahala ng prosekusyon ng pahayag kahapon ni Vice President Sara Duterte na may pending dalo o pagbalik ng batas sa kanyang impeachment trial. Git nila, wala yan sa lugar at nagtatanim ng duda sa isang constitutional process. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan. Ang batikos na ito ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling impeachment trial na may binabaluktot daw na batas, pinalaga ng prosekusyon. This sweeping accusation necessarily casts doubts on the integrity of this constitutional process, no? And it also not just the process itself, but the impeachment court. So we think this is uncalled for. Nakakabahala raw ito, pero ipinauubaya na ng prosekusyon sa impeachment court ang anumang hakbang laban sa mga pahayag ng bise. Maaari po yung content, maaari din po just generally address siya during the proceedings of the next trial date. We will leave it to the judicious discretion of the presiding officer on how would he appreciate this if it constitutes an attack on the integrity of the constitutional process and the constitutional institution of the impeachment court. I guess we'll leave it at that, but it's very troubling. Sa pagbatikos din daw ni Duterte, napapaisip ang prosekusyon kung nirerespeto ba ng bise ang proseso. Kung at every Tayo na ang magsasabi, no? Sapagkat hindi na yan iniisip. Alam naman natin na si Sara Duterte, piling above the law po ito. Wala po itong respeto sa proseso, no? Nakita naman natin kung paano po nito binastos ang batas sa mga nakalipas po na taon hanggang sa kasalukuyan. Biruin mo, impeachment court ang pinagsasabihan niya. Bending dalo daw ang ginagawa sa impeachment trial. Anong uri ng public official itong si Sara Duterte? Siya ba ay talagang napakatigas na ng mukha para po hindi kilalanin ang umiiral na mga proseso sa ating bansa? Ang problema, ina-amplify pa ng kanyang mga supporter at bilib na bilib pa sa kanya sapagkat para sa kanila, mukhang santa itong si Sara Duterte at hindi pa pwedeng magkamali.
Pero alam naman natin na sa mga sinasabi na yan ni Sara Duterte, lahat po iyan ay pambabastos sa proseso na dapat kinikilala ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ng isang public official. Siya po ay isang mataas ang katungkulan sa ating gobyerno. Ikalawa, in fact, no, sa pinakamataas ang katungkulan sa ating gobyerno na dapat nagiging halimbawa na marunong sumunod sa proseso at rumespeto sa batas. Pero taliwas po doon ang ipinapakita nitong si Sara Duterte. In turn ay may naririnig tayong pag-undermine ng process na yon sa nakasalang sa mismong paglilitis at that puts into question kung gaano po ba nirerespeto ng public official na yun, si VP Sara here, yung proseso na ito, yung authority ng lahat ng mga nakasalang dito, at syempre, at the end of the day, yung mamamayan. Hinihinga namin ng tugon dito si Vice President Duterte. Ang pagsita naman sa Senator Judges ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na halos nag-aabogado na raw ang ilan sa kanila para sa bise, bunsod ng kanilang pagtatanog sa paglilitis. Marami po kasing lumalabas sa impeachment na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat, dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. Sinagot ito ni Senator Judge Robin Padilla. Anya, bilang Senator Judges, hindi raw sila nakikipagdebate sa testigo at hindi rin naman daw ito papel ng isang judge. Nagtatanong lamang daw ang isang judge upang malinawan at para malaman ang katotohanan. Patuloy naming hinihinga ng komento ang Senate Impeachment Court. Sabi naman ng prosekusyon, hindi sila nababahala sa obserbasyon ni Castro. Even when Attorney Claire is saying na bias ang ibang senator judges, no, I think mag-focus tayo dun sa ating testigo. That regardless of the nature of the questions, kahit sang anggulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo Oh. sa kanyang isinasagot. Nako po mga tol, merong nagpapapansin sa atin na tatangatang ng DDS. At ito po siya, nagtatanong kung magkano raw ang shabu. Itanong mo sa sinusuportahan ng mga Duterte, tingnan mo naman ang itsura mo, sa itsura ko. Anak ng teteng na yan. Tingnan niyo naman mga tol. Pakita ko sa inyo yung pagmumukha nitong tao na ito. Sa tingin ninyo, sino ang mukhang adik sa aming dalawa? Anak ng teteng na yan, kapangit mo. Nangasar lang ako mga tol. Ang pangit-pangit nito. Anak ng teteng na yan. Tingnan mo, yung itsura mo, mukhang adik. Kaya itanong mo sa sarili mo kung magkano siya po. Mga tol, nangasar lang ako. Balik po tayo dito po sa pinag-uusapan po nating issue. At kaugnay po niyan, syempre, ang magaling na abogada na si Attorney Lorna Capunan ay meron pong obserbasyon. At sa titulo nga po ng interview na ito sa kanya, VP Sara Defense Team might be changing tactics, no? Bakit nagbabago na ba ng diskarte? Kasi wala eh. Imbis na mapabuti sa harapan ng publiko yung sinusuportahan nilang pusit, lalong napapasama. Pakinggan natin si Attorney Lorna Capunan. Kapangit nung basher ko na yun. Nak ng teteng na itsura ko. Di ba mga tol? Ang pangit. Nakakasuhan, kaya umaalis. Nadi-disappear. Biglang natitimbrehan. Anyway, Oo. so kakausapin na po natin ang senior partner ng Capunan and Castillo Law Office at siya po ang isa po sa tumatayo na counsel for the House prosecution sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Makakapiling natin ba Zoom? Papaya! Si Attorney Lorna Capunan. Attorney, magandang hapon po. Tony Enrica po ito. Rico, magandang hapon sa inyong dalawa at sa lahat na nakikinig. Hi, Attorney. Good afternoon po. Kanina excited no si partner Rica na tanungin kayo kung how did you find Mga tol, nang-asar lang ako. baka maniwala naman kayo sa sinasabi ko. Hindi ako pogi. Pero kung titingnan niyo yung lalaki na yon, kapangit.
Mukhang adik, no? Kaya sabi niya sa comment niya, nagtatanong kung magkano siya, bu. Eh, dapat tanungin niya sa sarili niya kasi talagang, tingnan mo naman ang itsura ko, mga tol. 46 years old na ako. Ha? Eh, yung pinakita ko sa inyong lalaki kanina kapangit eh. Sir, talo ka tuloy ngayon. Huwag ka naman dito, di ka ubra ng asaran sa akin. Hanggang comment ka lang eh. Mind Odyssey, maganda ho ba? Bukas pa yung showing eh. 6:15 bukas. Para magkita-kita tayo doon. Ay, May ticket na Aba. si attorney. Oo, may ticket na ako. Buti naman. and the next question is, will this be on IMAX? Or 3D lang. Of course. Oh, of course. Boxing popcorn. Ayan, maganda yun. Okay, we will give you the time for your tomorrow, attorney. Thank you. So, attorney, yung nga pinag-uusapan namin kanina ni partner Rica, yung pong stipulation on the documents na ipipresenta dyan sa impeachment trial, meron na ho ba kayong sinet with the defense kung kailan kayo magkikita to go over the documents? Ang order ni presiding officer, it should have been Thursday and Friday. No? Yeah. So, for the past 2 days, naghihintay kami. And then, all of a sudden, nag-text naman ang defense, sabi nila August 14. Sabi namin, hindi pwedeng August 14 because our witness is scheduled to testify on Monday. August 10. Klarong-klaro naman yung order ng presiding officer. I'm sure you heard it. Hoy, mayroon ako nakita na balita ngayon mula sa Abante News Online. Mga DDS nag-aaway-away. Tingnan nga natin to. Talaga kayo mga DDS, mga adik kayo yata. Kayo na lang nag-aaway-away pa. Kaya yung mga tatanga-tangang DDS, huwag kayong magtatanong sa akin kung magkano siya, bu. Itanong nyo sa sarili ninyo o kaya sa kapwa ninyo. Pero nyo, away-away kayo. Ito, away-away daw sa balita. Anak ng tete na yan, no? Mga DDS? Anak ng tete na yan. Para sa pera. Hoy, kuya, kayo nag-video, kuya. Nag-aaway na nga eh. Di ba, mga DDS? Nagtatalo. Nagpunta ako dito para sa bayan, sabi nung isang DDS. Hindi para sa pera. Hindi nakakibo yung isa, siguro para sa pera kaya siya nagpunta doon. Yan ayon dito sa balita ng Abante News Online, mga DDS nag-aaway-away. Panoorin. Nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaintindihan ng mga Duterte supporter na kasalukuyang nasa Las Piñas RTC. Agad namang napigilan ng naturang pagtatalo at pinaghiwalay muna sila pansamantala. Ulitin nga natin yon. Naku ng teting kayo mga DDS kayo, away-away kayo. O, tingnan nyo naman kung gaano kagulo tong mga DDS na to. Yung isa matanda, lalaki. Tapos yung kalaban niya, babae, medyo bata. Baligtad talaga mga utak, Unang-una, hindi maganda pumatol sa matanda. Pangalawa naman, kung lalaki ka, hindi ka dapat pumapatol sa babae. Ay, nako, talaga kayo mga DDS kayo. Balik na tayo rito kay Atty. Lorna Kapunan. Yeah. To make time for it Thursday or Friday. So, we were ready and we will be ready on Monday. Okay. Regardless of any objection of the defense. So matutuloy ho ba, I mean, at least from your point of view, if you offered na gamitin na lang ng prosecution yung mismong ipipresent na documents ng defense, is there anything that you feel that the defense can still object to? Well, they will always object, no? Kasi we said we want the defense documents. Objection. Yeah. We said we want to give them time. Kasi dapat nakita na yun sa pre-trial. Plus, every single document, 4,492 documents,
meron sa ilalim ng each document, certified copy, signed by the custodian. Yeah. And then, and as I said, no, 3 signature Delaying tactics na lang kasi yata ginagawa nitong defense eh. Baka gusto nitong paabuti ng 2028 yung impeachment trial ni Sara Duterte para pumabor sa kanilang pinagtatanggol eh, no? Alam nyo kasi mga tol, kung ide-delay nila ng ide-delay ang proseso, tatagal ng tatagal talaga hanggang 2028 yan. Baka filing na ng Certificate of Candidacy next year, October, umabot pa ng pangangampanya, may impeachment trial pa. O, 'di ba papabor sa kanila 'yon kasi lalabas na pinupolitika lang si Sara Duterte. Etong mga dokumento na ito kung tutuusin, karamihan nga diyan galing din mismo sa kanila. Kaya nga ang punto ni Attorney Lorna Capunan, o sige, papayag kami yung dokumento nyo na gagamitin namin. Ayaw pa rin pumayag ng depensa. Anong ibig sabihin? 'Di ba? Delaying tactics. Ayaw nilang mapabilis yung proseso. bawat document. So, clearly, if they still object sa pagtuloy namin ng presentation sa Monday, then there is a presumption na ayaw talaga nilang pakita. And the next question is, bakit ayaw niyong pakita? Ayaw nilang ipakita muna kasi hino-hold back pa nila for the time na sila naman na magpe-present. Yes. Oo. As a matter of fact, ang pini-question nga namin is, because we were asked, ano bang gusto niyo? Defense, prosecution, defense, which is the natural order in courtrooms, di ba? Yeah. Nag-object sila sa all prosecution exhibits and then all defense exhibits and testimony. Ang problema nun, we are thinking that baka part of their strategy is, sana hindi, is pagkatapos ng prosecution defense, sabihin nila, you didn't prove your case. So we will not show any evidence. We don't have to show any evidence. Attorney, may mga magwo-work pa po ba ang mga delaying tactics sa panahon ngayon? Nandito na po tayo sa impeachment trial. In fact, hindi nga pwede yan because my strong belief is even after grave threats, pwede na namin isubmit yan Ngayon, people are saying, lumalabas na ang strength ng evidence sa confidential funds. And the documents speak for themselves. So maybe change tactics doon. Baka lang change tactics sila. Like the fact na pinalitan nila si Attorney Poa and put in a younger lawyer. I don't know if that is intentional. Yan, excuse me. Napagkwentuhan namin yan ng isang kakilala o nakilala ko yesterday sa MMDA. At alam niyo, mukhang talagang itong laban ni Sara Duterte down to kumbaga papunta ito sa pagkakatalo. It happens lamang na ang mga senador marami sumisimpatiya kay Sara Duterte. Pero ang pinaka nakikita ko diyan, pansinin niyo group of lawyers ni Sara Duterte ngayon. Puro bata. No? Ang edad siguro naglalaro sa 25 to 35, 40. Wala yung mga batikan talaga na kung saan galing sila. 'Di ba? Fortune and Narbasa law firm ito. Sa nakalipas na mga panahon, kapag napaka-sensational na mga kaso, ang nagre-represent mismo sa depensa, yung mga magagaling talaga sa law firm. No? Katulad ni Narbasa at Fortune, yung magkapatid na Fortune. Pero dito, wala mga bagitong abogado. Bakit? Kasi baka yung mga mismong magagaling na abogado, nakikita nila na down to fall, ano bang tawag doon sa kasabihan na down to fall ba? Hindi ko magets no? Kumbaga, pag sila ang nagtayo bilang abogado, mapapahiya sila. Kasi mahirap talagang ipagtanggol dahil alam mo naman na may kasalanan itong si Sara Duterte. Kaya ang isinasangkalang nila, itong mga bagitong abogado na kahit mapagtawanan ng publiko, okay lang. No? Napapansin nyo ba yon mga tol? Kasi alam niyo kung talagang magaling o kung talagang malakas ang laban ni Sara Duterte, pagkakataon ito para sa mga batikang lawyer na yan na lalong mag-shine dyan sa
sa proseso na yan. Pero hindi eh. Mas pinipili nilang wag nang magsalita at ipagkatiwala na lamang sa mga bagitong lawyer. Tingnan nyo naman yung nangyayari ngayon. Kung ano-anong diskarte ang ginagawa nitong mga bagitong lawyer na ito, na alam naman ng publiko na parang pang-delay na lamang talaga sa proseso yung kanila pong ginagawa. Anyway, kanya-kanyang diskarte yan, pero sa nakikita natin, mukhang malakas talaga ang ebidensya laban kay Sara Duterte. At kung ebidensya ang pag-uusapan, mukhang dapat i-convict itong si Sara Duterte. But putting in a young lawyer who does not really appreciate the times of the essence, no, lalo na sa impeachment court, will further delay. Opo. Kasi ang every step of the way, mag-o-object yan ang tinitignan namin. And then people will stop listening to the impeachment court kasi puro objections. Puro legal gymnastics na naman. Ano? You're trying to avoid that. So, hopefully, and we're relying naman na napakagaling naman ang presiding officer natin who can see through all of this delaying tactics. Ako, agree ako dyan sa sinabi na yan ni Attorney Lorna Kapunan. No? Hindi man natin gusto si Senator Chis Escudero dahil sa kanyang kinasasadlakang kontrobersiya at history ng pagiging Duterte supporter, pero hindi talaga matatawaran yung kanyang kagalingan. Napakagaling niya mga tol. Kaya nga nangihinayang ako kay Chis Escudero sa totoo lang eh. No? Sayang yung talino, sayang yung kaalaman ba. No? Kasi ako malakas ang paniniwala ko, dapat yung mga kinakaharap niyang legal na problema umakyat sa korte. At doon na lang natin malaman kung siya ba talaga may kasalanan o wala. Unfortunately, hanggang ngayon, nakabinbin pa rin yan sa ombudsman. Hindi natin alam kung ano ba talaga dahilan. Ang tagal-tagal na nung sinasagawa nilang pagdetermina ng tinatawag na reasonable certainty of conviction. Hanggang ngayon, wala pa rin. Dahil ba sa impeachment trial? Kaya tuloy hindi mawala sa pagdududa ng iba na baka may arrangement na nangyayari pero dinideny naman niya ng Office of the Ombudsman. Ganun pa man, habang hindi pa nakakaakyat sa korte, hindi pa siya makukulong, so far so good yung kanyang ginagawa na pag-preside sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. Opo, isa po sa mga naririnig namin kay Attorney Poa na sinasabi ay at also maski kay Senator Amy Marcos na nakikita ba doon sa mga dokumento na napunta yung pera kay Vice Presidente, ginamit ni Vice Presidente, ibinulsa ng Vice Presidente yan para masabi na may misuse ng pondo na ginamit. Kakailanganin pa po ba natin talagang ipakita ito, Attorney? Or do you think that that's already beyond the reach at nabigyan na ng prosekusyon yung dapat ninyong ipakitang mga ebidensya? Mika, hindi na kailangan pakita yan because there is a disputable presumption. There is a presumption, prima facie evidence under 8.3 of the circular na pag hindi ka naka-attach ng mga resibo, ng ORs and all that, pag hindi ka if a public official cannot liquidate public funds by submitting the correct documents, may presumption of guilt. And then the di ba? Merong presumptions of guilt. Ang problema kasi, ang katotohanan, kahit gaano kalakas ang ebidensya, kung ito pong mga senador na katulad ni Amy Marcos, Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, at iba pang mga Duterte supporter dyan, alam na natin kung ano ang posisyon nila sa ngayon. Parang ang nangyayari dito sa impeachment trial, isang palabas na lamang na alam na natin ang magiging konklusyon o hahantungan. Acquittal ni Sara Duterte. Pero sana mali ako. Sana dumating yung punto na may mga senador pa rin na titingnan ang ebidensya kahit ang kanilang political inclination ay pabor para sa mga Duterte. I-appreciate ang ebidensya and eventually, base sa ebidensya sila po'y huhusga. Hindi dahil
sila'y supporter ni Sara Duterte, kung hindi sila po'y senador ng Pilipinas na mayroong mandato bilang senator judges na dapat impartial sa impeachment court. Burden of proving otherwise moves on to the defense, now to the public official. So, with that presumption, parang yung mga nagiging mutan academic na yung mga objections ng defense, no? Besides, not a single OR. Pag may purchase ka ng gamot, may purchase ka ng pagkain, dapat may OR ka. So if you don't have, that means you pocketed the money. Nakalagay sa 8.3 ng circular, that means that you use it, you misuse it, or use it for your personal benefit. Yeah. Attorney, isa pa sa mga bagay na lumitaw na yung para bigyan ng judicial. Sabi ni Florina Robel, basahin ko yung komento mo. Pero before that, pasalamatan natin si Dea Fernandez at saka si Esmeralda Gamayon sa G-Wells na kanilang sinend. Ewan ko kung ano yan. Pero salamat po sa digital gift. Ngayon, since opinion ito ni Florina Robel, syempre, bias tayo eh. Ipabalanse natin yan for the sake of fairness sa ating bisita lagi, si ChatGPT. Okay, tanungin natin si ChatGPT. ChatGPT, mayroon kaming itatanong sa'yo. Sure, ano yun? Merong komento si Florina Rubel, anong masasabi mo tungkol dito? Sabi niya, I quote, "Pansin ko lang kay Cheese, di niya kayang i-remind ang mga senator judges na huwag maging bias at pumanig kay Sara." Anong opinion mo sa opinion ni Florina Rubel? Sandali, i-review ko yan ng maayos. Okay, may karapatan si Florina Rubel na magpahayag ng ganyang obserbasyon, pero opinion pa rin yon, hindi automatikong katotohanan. Oo, bilang presiding officer, may tungkulin si Cheese na panatilihin ang kaayusan at sundin ang mga patakaran. Pero hindi niya kontrolado ang personal na pananaw o boto ng bawat senador. Iba ang paalala sa decorum, iba ang pagdidikta ng isip. Kung may pagdududa sa pagiging walang kinikilingan, mas matibay kung titingnan ng aktual na mga aksyon at opisyal na record, hindi lang sa impresyon ng mga nanonood. Sa madaling salita, mahalaga ang opinyon niya bilang pananaw, pero hindi pa yan ebidensya ng kabiguan maliban kung may malinaw na basihan. Okay, narinig mo ha? At siya na sumagot, kasi syempre, pag tayo sumagot, mag-agree din ako sa sinasabi mo. And unfortunately, hindi ganun yung sitwasyon pagdating sa impeachment trial Kaya pinasagot natin kay ChatGPT. Patuloy po natin ngayong pakinggan si Attorney Lorna Kapunan dito, mga tol. Notice yung mga lumabas na testimonya, mga dokumento sa pagdinig ng House Justice Committee nung sinusuri pa lang yung impeachment complaints laban sa Bise. Ano ho ba ang mga ngahulugang significance din ito para sa kaso ng prosecution? Because in the list of witnesses namin, both for confidential funds and unexplained wealth, marami kaming hostile witnesses. Kagaya ni Acosta. Acosta is a hostile witness. Ibig sabihin, ang Acosta for the other side, presumably, kasi siya yung disbursement officer, SDO. SDO. Acosta for the Vice President and Fajardo for the DepEd. Siya yung disbursement officer, senior disbursement officer. Ngayon, pag ayaw nila mag-testify, because they will say, they might say, or they might be advised to say, they refuse to answer on the grounds of self-incrimination. Diyan magiging useful ang transcripts ng Justice Committee sa House because they already testified in the House. Committee on Justice na ang pera pumunta sa Vice President or the SDOs, sila Acosta and Fajardo acted upon the instructions of the Vice President. Nasabi na nila yun Yeah. Sabi na nila sa House hearing now, there are transcripts of that hearing and yun ang advantage ng judicial notice.
sa usaping judicial notice kasi na yan mga tol, ayaw pumayag nitong depensa na gamitin yon at recognize sila as judicial notice yung mga transcript. No, di natin mawari kung bakit gano'n ang diskarte ng depensa, pero sa aking pakiwari, pang-delay lamang talaga yan. Anyway, mga tol, yan lang muna ang update natin sa oras na ito. At muli, binabati po natin si Alex Ayala sa panalo niya laban kay McNally, no? Sa round 32 match nila kanina at pasok na po siya for round 16 diyan po sa Canadian Open. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Oy, by the way, since hindi po nag-claim yung ibang panalo, pinopurpit na po natin yung t-shirt nila, no? At magdodraw po tayo. Siguro 5 pa yata yung natitira. Idodraw po natin yon sa mga susunod na live stream po natin. Doon po sa dating nag-entry. Eto, sa mga dating nag-entry. Hindi ko pa po binubura yan kasi wala ayaw namang i-claim nung iba. Maaring hindi nila nakita, hindi ko nakasalanan yon. Pinost ko na for several days, 8 days na po ang nakalipas. Magsi-ship na po kami sa Monday ni Mrs. Kaya pasensya na at forfeited na lahat ng panalo ng mga hindi po nag-claim. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.